pero lumabas na latest Pulse Asia survey, honestly, hindi maganda yung timing. At kailangan ipaliwanag sa mga tao na yung survey na yun conducted before the start of the impeachment trial. Pero syempre, yung mga propagandista, kung ikaw yung senator judge, pwede mong gamiting ano yan parang sandalan na, teka, anong paki ko sa inyo kung kinikriticize nyo ako? Ako si Robin Padilla, number 1 ako sa survey na ito. Si Alan Peter Cayetano, ang taas din sa survey. So parang, yung parang pwede lang gamitin yun, wala kaming paki sa inyo Parang they can do these things with impunity. Diba? Yun po yung medyo nakakatakot And example, That's itong si Robin Padilla, let's be honest, no? Napakabobo po ng kanyang mga pinagagawa dyan sa sa Senado. At talaga nakakadismaya. Pero if we thought na medyo siguro magpapaka-humble siya ng konti, actually nag-double down pa di ba? Puntahan natin ito sinabi niya. Dapat daw hindi one-sided yung prosecution. Definitely napakabobo ng komento na yun. Pero ginastify pa niya. I mean, how can you argue with someone like that? That's true. And it's speaking of expectations, Christian, kung maalala ko natin, hindi pa nagsimula ang impeachment. Ay nagsalita ito at sinabi niya, kahit balibaliktarin niyo ako, boboto din ako pabor sa nasasaktan sa vice-presidente kasi may utang na loob, sila. Ganun ba? Lantaran ng sinasabi niya. In normal cases, pag ganyan yung hukom, tanggal siya, disqualified siya. Unfortunately, pagdating sa impeachment court, walang ganung proseso Walang pamantayan. So, nakita nila yan So, and so we don't have much expectations, but talagang dahil sa ganyan ay tinutuloy-tuluyan nila at we would expect na mas lalo nilang gagawin ito. Yung bang they take their popularity as a license to, misrepresent, to twist the truth. Kumbaga, tinatabunan ng kanilang popularity, ginagawa nilang parang pantabon sa katotohanan o ano yung tama, yung kanilang popularidad. And that is why to our mind, to my mind, it makes more important yung effort ng ilan-ilan to stand up to popularity and call it out. Kasi kung hanggang popularidad na lang tayo, God bless our country, di ba? Where will we find the truth? Where will we find justice? Where will we find accountability? Nga po, sa akin nga, attorney, actually, yung si Robin Padilla, hindi naman ganun kataas yung expectation natin sa kanya. Pero may damage pa rin yung kanyang mga pinagagawa ngayon sa impeachment court. Pero if you were to ask me, mas delikado rito, hindi si Robin Padilla yung magkapatid na Cayetano. Na definitely hindi sila bobo, but they have been very, very intellectually dishonest in terms of, let's say, redirecting the course or trying to do so the course of the impeachment trial. Ito po yung gusto kong pag-usapan natin po, attorney, no? Buti na nga, hindi sila umubra dito kay Dean Chel Diokno. Pero for instance, yung pag-cite ng Stonehill versus Diokno, dinadala ng magkapatid, in particular ni Pia Cayetano, yung diskusyon doon sa sa issue ng search warrant. When in fact, ang pinag-uusapan ay subpoena. At pag inanalyze po natin yung kanya estilo, parang nagpapaka-teacher siya. Gusto niya ipaliwanag in a simple way, yung issue na yon sa mga ordinaryong Pilipino. So para ba nakikipag-ano siya, no? She was trying to establish, tawag dito, yung mas magkaintindihan. Pero nakita natin nililihis hindi po ba? Oh. So, paano po yung mga ganyan, di ba? Hindi bobo yan, definitely. Yes, I think, it's not a mistake. I think they're too intelligent to commit that mistake. And these are very basic principles of law. These are very clear statements in jurisprudence or in law. So yung pag-twist, yung half-truths o kaya yung pagbabaluktot, mukhang hindi kamalian Mukhang, as you say, mukhang it's an attempt to bring the thinking of and understanding of the people towards their own end and interpretation. And obvious naman, meron silang kinikilingan. So, to me, we have to keep on monitoring what is happening. We encourage
any and all lawyers who are minded or yung masigasig at talaga pinag-aaralan to speak out. Kasi kung hindi, edi anong mangyayari sa atin? Yung bang kung manonormalize ito at magpapaniwala ang taong bayan, then malilihis tayo talaga sa mga tunay na issue, sa katotohanan at saka dun sa hustisya, yung pananagutan. Mm. Sa tingin niyo, attorney, factor yung kakaunti yung mga abogado sa kasalukuyang Senado. Kasi nandiyan yung magkapatid na Cayetano na talagang tag team. Kasama nila si iba pang mga senator judges for the defense. On the other hand, nandun si Chis Escudero, presiding officer, nagpapaka-neutral. Tapos, sino pa isang abogado po, Kiko Pangilinan, na hindi naman ganun kalimit magtatayo. Tapos yung isa, kalaboso, si Marcoleta. So ang tanong ko po, factor ba yun compared to let's say the Corona impeachment trial, mas may mga abogadong, mas marami po, no? At saka mas may gravitas. Dito ngayon parang kakaunti. Kaya lumulutang mas madali yung mga dalawang, yung magkapatid. Well, that's true, no? Makakatulong sana kung mas marami abogado. But then again, Christian, lahat ng mga senador, may mga magagaling na abogado, we presume, di ba? So, hindi rin maganda na iisipin ng iba, tatahimik na lang ako kasi abogado sila. To me, that's fatal. And that's why we call on all the senators, gawin niyo naman yung homework ninyo. Seryosohin niyo ito, aralin nyo. Hindi yung magre-react lang sila dun sa mga sinasabi ng magkabilang panig at yung sa mga maiingay sa kanila. Reactive masyado, passive masyado eh. Dapat inaaral nila para kahit hindi sila abogado, kaya nilang panindigan at pwede nilang i-call ang attention ng mga abogadong kasama nila na obviously linilihis na. Hindi natin nakikita yun eh. We don't know whether tinatansya pa nila ngayon, hindi pa umiinit ang, kumbaga, wala pang salida, but naka 9 days na tayo eh. And there are only 4 charges. Tapos na yung isa. So, I hope that mas masigasig ang kanilang pag-aaral para they'll have the confidence to speak out. Tsaka ito po, kunin ko po yung legal opinion nyo rito. Isa po dun sa mga pinag-initan ni Senator Pia Cayetano, and she was visibly irate, no? Yung pag-mention nitong affidavit ni Arturo Las Cañas in the course of the testimony of NBI Director Melvin Matibag. Of course, nung cross-examination, pinointayot na yun ng defense, hindi po ba? Sinabi niya, hindi siya signed hindi siya notarized. It's just a piece of paper. So wala siyang value. Pero talagang sinusugan pa yon ni Pia Cayetano. And ang sagot naman ni Congresswoman Jinky Luistro, tama ba yung sagot na yon or talagang merong infirmity doon sa pag-mention kay Arturo Las Cañas? Sinabi niya, hindi naman namin ginagamit siya as a witness eh. Pinag-uusapan dito na nabanggit siya doon sa course ng investigation ng NBI doon sa grave threat. For us lawyers na nakakaintindi, Christian, malinaw naman yon na kasi ang tinetestify naman ni Director Matibag kung ano ang naging resulta ng kanilang investigasyon, saan ito nakabase, saan nila pinagkukuha yung mga datos. So open investigation, open source investigation. So it doesn't need to be a notarized document because they're not proving the guilt or innocence of the respondent. Hindi lang, ang sinasabi lang, isa ho ito sa mga pinanggalingan. So, it's the call of the investigators. Hindi naman kinakailangan notarize lahat yan. Kung minsan, clue nga lang, di ba? Kung isang bagay lang. So for us lawyers, we understand that. But for most of our fellow Filipinos na hindi naman sanay sa usapin sa ebidensya at saka sa mga procedure sa korte, pag isang popular na senador, yan ang ididikdik niya, kumbaga, palalabasin niya, ito yung common sense, baka nga maniniwala yung taong bayan. And slowly, it forms their opinion about what's happening in this impeachment case. So, I think, if unchecked, they might just succeed. So, kailangan pa rin na marendahan sila by either the
presiding officer or yung kanilang colleagues. Kasi sa atin lahat, tayong mga nagpumupuna after the hearing, secondary na lang tayo eh. Hindi naman tayo yung talagang pinapakinggan ng buong sambayan ng Pilipinas. Sila kasi yung mga hukom eh. So, Mm. mas matimbang ang dating ng kanilang sinasabi, whether it is the truth or not, even if it is a half-truth or even if it's an outright lie, nagre-register yan sa consciousness ng taong bayan eh.